Hi guys, narito ang ika-15 kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Magpatuloy kayo sa pagpapractice sa library, may kailangan lang akong asikasuhin ngayong gabi. Kailangan kong maghanap ng paraan para kumita ng mas maraming pera gamit ang natitirang 10,000 Demon Spirit Coins. Sabi ni Nieli na may ngiti. Kapag mas marami silang pera, makakabili na sila ng mga elixir na makakapagpabilis ng cultivation. Hindi alam ng grupo ni Duzi kung ano ang plano ni Nieli, pero dahil mayroon na itong plano, hindi na sila magtatanong pa. Ngayong gabi, may usapan sila ni Xiao Ninger na magkikita. Kung matutulungan ni Nieli si Xiao Ninger na mawala ang kanyang sakit, maituturing na rin iyon na isang mabuting gawa. Hindi inakala ni Duzi, Lu Piao at ng tatlo na ang dahilan ng pag-alis ni Nieli ay upang makipagkita kay Xiao Ninger, ang diyosa ng Holy Orchid Institute. Kung malalaman nila, siguradong may depress sila, mas pinili ni Nieli ang mga babae kaysa sa kanyang mga kaibigan. Habang nagkukwentuhan sina Nieli at ang kanyang mga kasama, biglang napatingin si Nieli sa isang direksyon. Sa gitna ng mga hilera ng estant ng libro, may isang magandang babae na hawak ang isang makapal na libro at nakayuko dito. Ang kanyang buhok na kulay ube ay parang talon na bumabagsak. Sa tabi ng kanyang mga tenga, may mga kumpol ng buhok na nakatali gamit ang sinulid na seda, na lalong nagbigay sa kanya ng kaakit-akit na anyo. Ang sinag ng araw sa dapit hapon ay tumama sa kanyang maamong mukha, na lalo pang nagpalabas ng kanyang kagandahan. Ang tibok ng puso ni Nieli ay bumilis habang tinatitigan niya ito. Sa isang iglap, bumaha ng alaala sa kanyang isipan. Sa walang katapusang disyerto, nagtago at tumakbo mula sa habulan ng walang katapusang mga halimaw, sa mga sitwasyong buhay at kamatayan, sa likas na talas ng pakiramdam ni Nieli, nailigtas niya ang mga nakaligtas ng maraming beses at unti-unting napalapit kay Yezayan habang lalo nilang nakilala ang isa't isa. Bagamat napakahina ng kakayahan ni Nieli at ang agwat sa pagitan nila ni Yezayan ay parang langit at lupa, nagkatuluyan pa rin sila. Noong gabing iyon, nahipaw ni Nieli ang makinis na likod ni Yezayan, at ang baliw na pagmamahal niya dito ay hindi na mapigilan. Si Yezayan, sa ilalim ng liwanag ng buwan, ay parang perpektong imahe ng isang diyosa, ang kanyang kaakit-akit na mukha, ang kanyang balingkinitang katawan, makinis at malasutlan na mga braso, perpektong hubog ng katawan. Ang mga baliw na eksenang iyon ay malalim na nakatatak sa puso ni Nieli. Hindi inakala ni Nieli noon na ang isang Diyos ang kagandahan na katulad ni Yezayan ay magkakagusto sa kanya. Pagkatapos, upang masakop ang sarili at ang iba pang mga nakaligtas na makalabas, namatay si Yezayan sa laban. Nang makita ang eksenang iyon, parang tinusok ang puso ni Nieli. Natatandaan pa rin niya ang ganang klaseng matinding sakit. Kung hindi lang para tuparin ang huling kahilingan ni Yezayan na protektahan ang kanyang pamilya, malamang na sumunod si Nieli sa kanya noon. Kung hindi dahil sa misteryosong aklat ng demonyong espiritu ng panahon, hindi ako mabubuhay muli, hindi ko na siya muling makikita. Huminga ng malalim si Nieli, pinakalma ang sarili mula sa labis na tuwa. Palagi siyang naghahanap ng pagkakataon na makalapit kay Yezayan, pero ayaw niya itong gambalain. Gayunpaman, dahil hindi pa naman nakatakda ang kasal nila ni Shen Yu, naramdaman ni Nieli ang agarang pangangailangang palakasin ang sarili. Sa pamamagitan lamang ng lakas, kaya niyang pigilan ang pamilyang sagrado, at sa kanya maaga si Yezayan mula sa mga kamay ni Shen Yu. Kayo na muna ang umakyat, may aasikasuhin pa ako, sabi ni Nieli kay Duzi, Hu Liao, at sa tatlo pa nilang kasama. Sumunod sina Duzi at Lu Piao sa tingin ni Nieli. Ang ganda na tahimik na nagbabasa ng aklat ay parang isang diwata sa dapit hapon, sadyang perpekto. Suot ang isang puting damit na seda, may magandang ugali, nakasandal sa estant ng libro. May dignidad ang tindig, tahimik at elegante tulad ng isang lotus sa ibabaw ng tubig, sagrado at mataas ang tingin na hindi basta-basta maaaring bastyusan. Agad nilang naisip kung ano ang gustong gawin ni Nieli. Lahat ng tao ay gusto ang mga magagandang bagay. Ngunit kapag kaharap na si Yezayan, wala silang lakas ng loob na lumapit dahil sa mababang tingin nila sa kanilang sarili. Lumapit si Nieli sa direksyon ni Yezayan. Sigurado akong mabibigo si Nieli sa loob ng 15 minuto,
tiyak na hindi siya papansinin ng pinakamagandang babae sa klase. Sabi ni Lu Piao na may kumpiyansang ngiti. Sana lang hindi masyadong masaktan si Nieli, bulong ni Duzi. Nagtago sila sa isang sulok at pinagmasdan si Nieli. Malamang nga hindi siya papansinin ni Ye Zion. Ang pinakamagandang babae sa klase ay hindi ganoon kadaling lapitan, kahit si Shen Yu ay maraming beses nang nabigo na mapalapit sa kanya. Tahimik na nagbabasa ng mga aklat si Ye Zion sa dapit hapon, ang magandang eksenang ito ay hindi kayang sirain ni Nieli. Laking gulat ni Nieli nang makita niyang ang aklat na binabasa ni Ye Zion ay ang aklat ng banal na apoy ng kidlat. Kumunat ang noo ni Ye Zion habang binabasa ang aklat. Siya ay isang taong may matinding kompetitibong espiritu at masipag din, kahit na sa talento, kakayahan, o kaalaman, mas malayo siya kaysa sa mga ordinaryong tao. May kaunting kay-abangan siya sa puso niya, pero napansin niyang napakalaki pala ng agwat nila ni Nieli. Napakalalim ng nilalaman ng aklat ng banal na apoy ng kidlat. Ang unang tomo ay naisali na, kaya ayos lang, pero, pagkatapos ng unang tomo, ang iba pang mga tomo ay nakasulat sa wika ng imperyo ng Snowwind. Hindi niya ito maintindihan. Sa kaalaman, mas mataas si Ye Zion kumpara sa mga kaedad niya, pero mali ang pinili niyang tao na ikumpara ang sarili niya. Pagkatapos ng lahat, si Nieli ay muling isinilang. Nang makita ni Nieli na hawak at binabasa ni Ye Zion ang aklat ng banal na apoy ng kidlat, alam ni Nieli ang nasa isip ni Ye Zion, kaya't hindi maiwasang ngumiti siya habang lumapit sa tabi ni Ye Zion, at pabirong sinabi, "So, interesado rin pala si Student Ye Zion sa aklat ng banal na apoy ng kidlat." Nagulat si Ye Zion at napatitig kay Nieli, halatang hindi niya inasahang makakasalubong si Nieli doon. Naalala niya, marahil nagbabasa ng mga libro si Nieli kaya ganoon karami ang alam nito. Masyadong malalim ang aklat na ito, napatingin lang ako at napagtanto kung marami akong hindi naiintindihan dito. Isinara ni Ye Zion ang aklat ng banal na apoy ng kidlat, na may disente at magalang na anyo habang pinanatili ang distansya niya kay Nieli. Kahit na ilang hakbang ang layo ni Ye Zion, naaamoy pa rin ang kanyang banayad na halimuyak. Alam ni Nieli na ito ang kanyang natatanging amoy ng katawan, na nagpaakit sa kanya. Ang halimuyak na ito, napakapamilyar at malapit, ay ang halimuyak na nasa kanyang alaala. Ang aklat ng banal na apoy ng kidlat ay nakasulat sa mga salita mula sa panahon ng imperyo ng Snowwind. Ang mga salita mula sa panahong iyon ay medyo malalim at mahirap maintindihan, pero kung matututo ka muna ng mga salita mula sa panahon ng imperyo ng Black Gold, mas madali mong mauunawaan ang mga ito at mababasa ang mga salita mula sa panahon ng imperyo ng Snowwind ng mas madali. Nakangiti si Nieli habang sinasabi ito. Mga salita mula sa panahon ng imperyo ng Black Gold. Kilit inalala ni Ye Zion, bago pa ang edad ng kadiliman, mayroong tatlong mga panahon na higit na naitala. Ang pinakamakapangyarihang mga imperyo sa bawat panahon ay, ayon sa pagkakasunod-sunod, ang panahon ng imperyo ng Saint Spirit, panahon ng imperyo ng Snowwind, at panahon ng imperyo ng Sacred. Ang imperyo ng Black Gold ay isang medyo malaking imperyo sa panahon ng imperyo ng Snowwind. Si Nieli ay mayamang kaalaman at maraming nalalaman, hindi maiwasang humanga si Ye Zion ng kaunti. Pero hindi naman kailangan na pag-aralan pa ang wika ng isang panahon para mabasa ang aklat na ito. Bukod dito, sa iyong kakayahan, hindi masyadong akma sa iyo ang mga teknik ng lightning fire. Kalma ang ekspresyon ni Nieli, hindi tulad ng ibang mga lalaki na nahihiya at kinakabahan sa harap ni Ye Zion. Pagkatapos ng lahat, sobrang kilala ni Nieli si Ye Zion, hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. "Oh, anong teknik ng cultivation ang akma sa akin?" tanong ni Ye Zion habang sinusuri ang batang nasa harap niya. Ang kaalaman ni Nieli ay nagdulot ng kaunting panghihina ng loob at kalungkutan sa kanya. "Kung tama ang hula ko, sa iyong pamilya, malamang may gumamit ng soul force para suriin ang iyong katawan dati, at kasalukuyan kang nagpa-practice ng Snowwind cultivation technique, kaya malamang na ang Snowwind cultivation technique ang pinakaangkop sa iyong katawan." Sagot ni Nieli na may bahagyang ngiti. Nanlaki ang mga mata ni Ye Zion, nagulat habang tinitignan si Nieli. Tama ang hula ni Nieli, ang kanyang lolo ay talagang gumamit ng soul force para suriin ang kanyang katawan dati, ngunit iyon ay isang lihim na hindi alam ng iba.
Sa katunayan, ang isang pagsusuri tulad nito ay nangangailangan ng malaking soul force, kaya paano nalaman ito ni Nieli? Nakita ni Nieli ang ekspresyon ni Yezayan at napagtanto niyang tama ang kanyang hula. Bagamat nasuri na ng iyong pamilya ang iyong katawan, tiyak na hindi nila natukoy ang anyo ng iyong soul realm, kaya ang teknik ng cultivation na pinili nila ay maaaring hindi angkop para sa iyo. Anyo ng soul realm. Kumunot ang noo ni Yezayan, hindi niya alam kung ano iyon. Paano kung bigyan mo ako ng kaunting oras at hayaang suriin ko ang anyo ng iyong soul force? Tanong ni Nieli. Tumingin si Yezayan kay Nieli, nag-isip ng sandali at pagkatapos ay umiling, hindi na kailangan. Pinanatili pa rin ni Yezayan ang distansya niya mula kay Nieli. Kung katulad ng paraan ng kanyang lolo ang pagsusuri ni Nieli, malamang na magkakaroon ng kaunting pisikal na contact. Mayroon pa ring kaunting pag-iingat si Yezayan laban kay Nieli. Parang nahulaan ni Nieli ang iniisip ni Yezayan at ngumiti siya. Alam niyang masyadong nag-aalala si Yezayan, kaya sinabi niya, sa totoo lang, napakasimple lang ng paraan ng pagsusuri. Magdala ka ng isang hindi pa nagagamit na soul crystal sa iyong pag-uwi, at pagkatapos ay itutok mo ang iyong soul force sa soul crystal. Kailangan ko lang obserbahan ito ng kaunti para malaman ang anyo ng iyong soul realm. Ganun ba? Ganoon lang ka-simple. Napatingin si Yezayan ng bahagya kay Nieli, mukhang na-misinterpret niya si Nieli. Ang isang simpleng soul crystal ay hindi ganoon kamahal. Kung gusto mong malaman ang anyo ng iyong soul realm, hanapin mo ako dito bukas sa ganitong oras. Matapos sabihin iyon, lumingon si Nieli at naglakad palayo. Napatitig si Yezayan kay Nieli na tila naguguluhan. Karaniwan, kapag kinausap siya ng mga lalaki, gusto nilang magtagal pa sa pag-uusap, ngunit si Nieli ay tila iba. Anong klaseng tao kaya si Nieli? Naisip niya na hindi niya talaga kilala ang kanyang kaklase. Naintindihan ni Nieli ang ugali ni Yezayan. Kapag mas sinubukan niyang lumapit kay Yezayan, lalo itong lalayo. Alam ni Nieli na marami pa silang oras sa hinaharap. Una, kailangan niyang mag-iwan ng magandang impresyon at unti-unti nilang paunlarin ang kanilang relasyon. Huminga ng malalim si Yezayan at natawag, kaklase ni Nieli. Ano iyon? Tanong ni Nieli habang lumingon. Nakita ni Duzi, Lu Piao, at ng kanilang grupo na nag-uusap sina Nieli at Yezayan mula sa malayo. Nang makita nilang tumalikod si Nieli, at si Yezayan pa mismo ang tumawag sa kanya, nagulat sila at nagtinginan. Tiyak na ang boss ang may karapat-dapat. Una, nagpakita si Ninger ng inisyatiba at nagdala ng almusal para sa kanya, at ngayon, si Goddess pa ang tumawag sa kanya. Para sa kaligayahan ng natitirang bahagi ng buhay ko, kailangan kong humingi ng gabay kay boss, bulong ni Weinan. Nagkaroon ng inggit mula sa mga nakapaligid. Ang makausap si Goddess ay isang bagay na pinapangarap ng maraming lalaki. Nagkatinginan sina Duzi at Lu Piao. Parang minaliit natin si Nieli. Mukhang may itinatagong galing itong taong ito. Nakuha ni Nieli si Ninger, Goddess, at tiyak na kaya rin niyang makuha si Goddess. Hawak ang isa sa kaliwa at yakap ang isa sa kanan, walang hanggang kaligayahan ang naghihintay sa kanya. Hindi alam ni Nieli ang mga usapan ng kanyang mga kasama. Nagulat siya nang marinig niyang tinawag siya ni Yezayan, kaya't lumingon siya pabalik. Napakalalim ng kaalaman ni classmate ni Lee sa mga pattern ng inskripsyon. May ilang tanong ako para kay Nieli. Maaari ba? Tanong ni Yezayan na may ningning sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Nieli. Siyempre, pwede, ano ang gusto mong itanong? Sagot ni Nieli na may ngiti. Hindi mataas ang inaasahan ni Yezayan, dahil ang mga tanong na gusto niyang itanong ay hindi basta-basta nasa sagot ng mga ordinaryong tao. Sa larangan ng mga pattern ng inskripsyon, ang kaalaman ni Yezayan, na mula sa isang malaking pamilya, ay higit sa kanyang mga kaedad. Kinuha ni Yezayan ang dalawang inscription scrolls mula sa kanyang interspatial ring. Usually, ang mga eksperto ay nag-iimbak ng kanilang mga teknik sa mga inscription patterns. Isinusulat nila ito sa mga inscription scrolls, at kapag nasa labanan, mabilis nilang maya-activate ang mga ito upang mailabas ang malalakas na battle techniques, mas mabilis kumpara kung gagawin nila ang mga teknik ng mano-mano. Ngunit ang mga inscription scrolls ay karaniwang mahal.
Ang isang blankong inscription scroll pa lang ay nagkakahalaga na ng daan-daang Demon Spirit Coins, ang isang bronze rank inscription scroll ay aabot sa libu-libong Demon Spirit Coins, at ang isang silver rank inscription scroll ay higit sa 10,000 Demon Spirit Coins. Para sa gold rank, ang presyo nito ay sadyang hindi masukat. Napakahalaga ng mga ito, at hindi kaya ng mga ordinaryong tao. Ang dalawang inscription scrolls na ito ay Snowwind inscriptions, dahan-daang binuksan ni Yezayan ang isa sa mga bronze rank inscription scrolls gamit ang kanyang maputlang mga daliri. Mukhang nagkaroon ng error sa pagdrawing ng dalawang inscription scrolls na ito, kaya hindi sila ma-activate pero hindi ko makita kung ano ang problema. Tinignan ni Lee ang dalawang inscription pattern sa scroll at agad niyang natukoy ang problema. Sa dami ng oras na ginugol niya sa kanyang nakaraang buhay sa loob ng Temporal Demon Spirit Book, ang kaalaman ni Lee tungkol sa inscription patterns ay halos perpekto na, kahit na ano pa ang attribute nito. Para sa kanya, napakadaling unawain ang iba't ibang klase ng inscription patterns. Ang pag-correct ng dalawang bronze rank inscription scrolls ay walang hamon para sa kanya. Kahit na hindi makita ng mga professor ang problema sa dalawang bronze inscription patterns na ito, dahil sa background ng iyong pamilya, hindi mo ba pwedeng tanungin ang tatay mo? Tanong ni Lee habang nakatingin kay Yezayan. Sa loob ng mga lavender-colored eyes ni Yezayan, nagliwanag ang isang bahid ng kalungkutan. Biglang naintindihan ni Lee. Walang nanay si Yezayan mula pagkasilang, at ang kanyang ama, na isang city lord, ay abala sa maghapon. Ang kanyang lolo ay isang legend-rank demon spiritist, kaya kailangan niyang pangunahan ang kanyang mga tauhan sa pag-explore ng street Ancestral Mountains para alisin ang anumang banta sa Glory City. Kaya natural na walang makakatulong kay Yezayan. Pag-isip niya rito, nakaramdam ng awa si Lee para kay Yezayan, at sinabi, sa hinaharap, kung may problema ka, hanapin mo lang ako dito sa ganitong oras. Matapos sabihin ang kanyang mga salita, ibinaling ni Lee ang kanyang pansin sa dalawang bronze rank inscription scrolls, itinuro ang isa sa mga ito at sinabi, ang bronze rank inscription scroll na ito ay ang Snowwind attributes mas mababa Icy Wind, sharp as knives mas mahigit inscription, walang problema sa istruktura ng inscription, pero faulty scroll ito. Faulty scroll, nagulat na tanong ni Yezayan. Tama, ang gumawa ng faulty scroll na ito ay isang expert fraud. Kung hindi sharp ang iyong eyesight, madaling malinlang sa pagbili ng scroll na ito. Natatawang sabi ni Lee, mas mababa Icy Wind, sharp as knives mas mahigit inscription ay iginuhit gamit ang dugo ng Snowwind Spiritual Worm. Ang dugo ng Snowwind Spiritual Worm ay karaniwang kulay silver gray, hindi itong maliwanag na silvery red. Ang hula ko ay isinulat ito gamit ang dugo ng larva ng Snowwind Spiritual Worm. Hindi sapat ang lakas ng larva ng Snowwind Spiritual Worm, kaya naging dahilan ito upang hindi ma-activate ang mas mababa Icy Wind, sharp as knives mas mahigit inscription. Ang dugo ng adult Snowwind Spiritual Worm ay kulay silver gray habang ang dugo ng mga larva ay silvery red, hindi kailanman naisip ni Yezayan na ito ang naging problema. Dinala niya ang inscription scroll na ito sa mga propesor sa eskwela, pati na sa vice principal, ngunit walang nakakita ng problema dahil tama naman ang pagguhit ng bronze rank inscription scroll. Matagal nang nakatago ang misteryo na ito sa kanyang puso. Hanggang ngayon, natukoy na ito sa wakas. Mali pala ang kanyang pananaw, walang issue sa inscription, kaya natural lang na hindi niya makita ang problema. Sa kaunting tingin lang, natukoy na ni Lee ang problema. Gaano kalalim kaya ang kaalaman ng taong ito? Mas mataas pa ba ang kaalaman ni Lee kaysa sa mga propesor at vice principal? Nagkaroon ng malalim na paghanga si Yezayan kay Lee, at unti-unting bumaba ang kanyang pag-iingat laban dito. Ang isang tao na may ganitong kalalim na kaalaman, malamang hindi masama ang kanyang ugali, di ba? Ano naman ang masasabi mo tungkol dito sa bronze rank inscription? Itinuro ni Yezayan ang isa pang bronze rank inscription scroll. Habang itinuturo ito, muli siyang tumingin kay Lee. Medyo mas matangkad si Lee kaysa sa kanya, may hugis ang mukha, matalim ang kilay, at maliwanag ang mga mata, masasabing gwapo ito. Noong nakaraan, hindi napapansin ni Yezayan si Lee sa klase.
Hanggang ngayon lang niya nakilala ng maigi si Nia Lee at nagsimulang magkaroon ng malalim na paghanga sa kanya. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.